Blackwater versus Rain or Shine. Sa first possession pa lang is naramdaman na agad ang import ng bossing. Goes all the way para sa 2 points. Then after that, pinakitaan naman tayo ng kanyang outside shooting. Hitting your first 2 shots is magiging mainit ka talaga. Tuloy-tuloy ang scoring ni Barkley. Hitting shot after shot sa opening frame. Pinasayaw pa si Manaytay para sa step back 3-point shot. Ilang beses nangyari to. 6 for 6, 4 out of 4 to start para kay Kentrell Barkley. Yung Rain or Shine naman is hindi ko magets kung bakit nagiging point of attack nila yung poste. Tuwing ibibigay nila kay Fuller is turnover lang yung nangyayari once na mag-double team yung Blackwater. Tsaka gets natin yung style of play ng Rain or Shine. They don't rely on half-court sets pero ayun yung nasa loob ng floor. Pero once naman na nag-start silang tumakbo is maganda naman yung nangyayari. Actually, lahat ng puntos nila is when they start to push the tempo and move the ball around. Baka experiment lang for coaching and it didn't turn so well sa start ng laban. What an opening frame para sa Blackwater. The playmaking of Dolph is there. Ito, mas alam tong gamitin ni Coach Pat. And bossing pa yung tumatakbo instead of Rain or Shine. 36-25 para sa bossing. Sa second quarter, patuloy yung steady play ng Blackwater. Meron silang napupuntahan sa mga sets, PNR with Panopio and Abu Trotter and 1. Mainit na nga si Barkley, sinabayan pa ni Bearfield. Kaya grabe yung showing ng bossing dito sa first half. Kaso building chemistry pa kasi wow mali dito sa fast break na chance. For Rain or Shine, okay naman si Fuller. Ang kaso, parang dun na sila magre-rely ng scoring na dapat hindi naman kasi kinuha nga yan dahil sa kanyang inside presence at rebounding. Hindi yung parang sa kanya na aasa. Ang ganda rin ng ambag ni Demusis para sa Blackwater. He is a really good corner guy, good cutter, and nare-reward na naman yung sipag niya. Tsaka may time talaga yung Blackwater to give the ball kay Bearfield. Kasi bakit nga naman hindi? Suwabe talaga para sa 2 points. Again, Blackwater pa yung tumatakbo. RK Ilagan para sa end 1. 20 points sa transition para sa bossing. Plus 11 kontra sa Rain or Shine. 72-56 lamang ang Blackwater sa first half. In the third quarter, mas tumodo pa yung Blackwater. Diyos ko, bayaran nyo tong si Cedric Bearfield. What if hindi nyo ibenta sa ibang team? What if i-embrace nyo maging competitive? Tingnan mo naman, he deserves every penny. Nakakahiya naman kay Coach Pat kung magte-trade pa kayo sa ganitong pinapakita ng team nyo. Rain or Shine is not a joke pero ganito yung nilaro nila. Bakit? Papa? Pero seryoso, Blackwater is looking solid. Sila pa rin yung tumatakbo, RK Ilagan going all the way. Samahan mo pa ng kanyang outside sniping 3-point shot para sa Blackwater. Again, Bearfield, kahit import pa yung itapat mo sa kanya, he can create his shot. Kasi import din naman yung laruan yan eh. Diyos ko, pay this man and don't trade him. For Rain or Shine, wala talaga eh. Si Fuller lang yung umi-score. So kahit 3 quarters pa lang, pwede na ata tayong mag-takeaways kasi grabe na yung tambak. For Blackwater, good start, good execution, merong identity na nabibuild kasi hindi sila mazizero sa possessions kung may Bearfield ka sa team and merong good import. Para naman sa Rain or Shine, there are a lot of things to talk about. Hindi naman sa kine-question natin yung style ni Coach Yeng, it's him. Pero syempre, pag talo, mapapansin mo talaga. First, hindi biro yung 18-point explosion ni Barkley sa opening frame pero walang timeout to stop him. Next, half-court sets medyo way off today pero mababago naman nila yan. Ang bagal nila pag ganyan eh. Kahit ang gusto naman ni Coach Yeng sa timeouts, attack. Pero the thing here kasi walang point guard na merong downhill action. Hindi nila makuha yan kay Karakot and David. Kaya namimiss nila palagi si Lemeti. The guy that can break down the half-court offense or the half-court defense of the opponent. Next is yung rotation. Yes, we admire yung pagbibigay ng equal opportunity sa lahat. Pero may mga ganitong laro talaga na kailangan mo yung go-to guy mo to explode. Kaso Adrian Nocum is sitting on the bench. Walang chance to find his rhythm. For sure, babawi naman yung Ross
what a showing lang talaga sa Blackwater. So GG's, triple-double ang import and Bearfield scoring. Grabe Blackwater. Sana palagi.